Call to order. Honorable Mrs. Kunal, please, will kindly lead the prayer. Let's pray in the name of the Father, Son, Holy Spirit, amen. Loving God, we all gather in the station hall today, asking for your support and guidance, and give us also wisdom as we begin our session. Help us to become attentive as we discuss an ordinances and a resolution. Help us to become fair and just in making decision, and listen to other ideas. Help us to decide for the benefit of our community and with integrity. Help us to become considerate, understanding to everyone, so that the responsibility that entrusted to us can be done correctly. Fill our heart with honesty and respect. Thank you for your blessing and comfort. We all ask this in Jesus' name. Amen. Amen. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Ms. Joy, please kindly conduct the national anthem. Bayang pag-ibig, sa silanganan, alab ng puso, sa ibig mo'y buhay. Lupang hinirang, tulad ka ng matipid, sa manlulupi, di ka masisi, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mo'y bukaw, may nilagang tula. Awit sa paglay minamahal, ang isa't ng matawag mo'y tagumpay na nabinibig. Ang bituin at araw na kailan pa may magdidilim. Lupa na araw na bakit pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang ligaya Mr. Secretary, kindly call the roll, please. The Honorable Paulo Tatul, Present. Honorable Arnold M. Barangan, Present. Honorable Claudia M. Mataran, Present. Honorable Edwin M. Esteban, Present. Honorable Albino P. Gutapay, Present. Honorable Domingo P. Baban Jr., Honorable Salvador B. Apostol, Present. Honorable Heribert Garabay, Present. Honorable Rodrigo Pascual, Present. and the Honorable Andre Dominic Buhangin. With the majority of the members of the Sangguniang Bayan are present for the session, I hereby certify the President of the Quorum as presiding. Quorum is present. Mr. Secretary, kindly read the minutes of the previous session, please. Yes, Mr. Presiding, I enter the meeting of the previous session dated July 28, 2025, and already signed by the members of the Sangguniang Bayan. I move that we dispense with the reading and consideration of the minutes of the previous session and consider it as approved. So moved. I second the There being no objection, the reading of the minutes of the previous session is hereby dispensed with. Anyone from the body who wishes to avail of the privilege hour, please. Honorable Rodrigo Pascual, sir, please take a stand. Ito po ay nagkaroon sa hapon natin last Friday. Muli po sa ating lahat. Sa mapagpalang umaga sa ating lahat. Nais ko lamang sa Diyos Kapsin, dahil lahat ng aking paninitigan
hindi nawala sa merkado ang magandang pagkain. Sa aking pananaw, ay pasado sa pagbantayan ng ating Bureau of Food and Drugs, Food and Drugs Administration, ang mga pagkain ito. Kaya naman, ay nanatili pa din ang mga pagkain ito sa bawat tindahan ng pagkakanapan sa ating mga barangay. Eksperto at mga professional ang mga kapatid natin na nasa Food and Drugs Authority at hindi sila basta-basta magpapahintulot sa pagpipita ng pagkain sisira sa buhay ng isang tao. Sa tulo lang, ay may mga produkto na pinagbabawan ng FDA sa merkado at meron din mga nilalagyan ng mga ligtas. Hindi na yun din na mga ito, gustong ipatupad ng ating konseo o direktang pagbawal ang pagpipita ng junk food at beverages. Dahil hindi nais ng konseo na tapakan ng karapatan ng bawat tao na magtinda ang mga pagkain kasama sa standard ng FDA. Pero, mga kapatid, alam natin na lahat ng sobrang nakakasama ay sobrang pagkain ng mga junk food at beverages ay hindi masamang sekto sa katawan ng tao. Naglatag ng pag-aaral ang ating mga resource person tungkol sa masamang epekto ng junk foods at beverages sa katawan ng tao. Maging sa growth development ng ating mga batang mag-aaral na silang expose sa pagbili ng mga junk food, ito na walang sapat na pagtubay ng kanilang mga magulang. Natakot-takot sa sakit ng permanenteng tama sa katawan ng makikita epekto ng bagay sa pagkain ng junk food. Bilang mga opisyal, inatasan ko ng mga pinansa para sa pagbuti ng mga mamayan ay pinahapag ng katulong ng konseo. Ang gawin ng mga pinansang ito, alam na tayong i-regulate ang pagtitinda ng junk food at beverages. Hindi din sa pagbagawa ng pagtitinda upang makompromiso o pagpumisa ang karapatan ng bawat tinderos o tindera, kundi masinop na pag-regulate sa distribution and consumption upang maprotektahan ang mga child consumers na hindi pagbubusan ng naiintindihan ang epekto na sa pagkain ng junk foods. Hindi kahit natin ang bawat isa na makinupapagsyak sa iyong mga sariling tahanan. Iwasan ang mga sa pagkain ng junk foods and beverages. Pagayaran natin ang mga nausang dili ng mga pagkain ito, bigyan sila ng patnubay. Maging karte tayo kay solusyon at hindi ng problema. Thank you so much, Honorable Rodrigo Pascual, sir. Anyone else from the body who wishes to avail of the privileged hour, please? All right, let us proceed to the question hour. Any item under this part, sir, Mr. Secretary? I think none of the members of the bayan like to ask questions. Let us proceed to committee reports. Mr. Secretary, kindly call, please. For the committee report, we have three scheduled committee reports. The first is committee report from the Public Utility and Facilities Chairman by the Honorable Arnold. Thank you, Mr. Chairman. Good morning po, our presiding officer, our body. Good morning. Today, I will make a committee report on Committee on Public Utilities. Committee report number 2 regarding the donating of land where the Rainy Mercedes Water District Office and camp is currently located from the local government unit Rainy Mercedes to the Rainy Mercedes Water District. The Committee on Public Utilities convened to deliberate on the proposed donation of the parcel of land currently occupied by the Rainy Mercedes Water District Office and Water Camp. This initiative aims to legally formalize the ownership and strengthen the operational independence and structure management of the Rainy Mercedes Water District, a vital service provider in the municipality
The proposed donation seeks to support the long-term sustainability and development of the local water utility, ensuring improved access and service delivery to the constituents of Reina Mercedes. During the committee hearing, we discussed the donation of lot to Reina Mercedes Water District. It was discovered that the lot was donated in 1997 during the term of the former Mayor Anthony Respicio. However, Reina Mercedes Water District did not process the transfer of the title to its name. As a result, the committee decided to relocate the lot currently occupied by the Reina Mercedes Water District, and the cost of the relocation will be shouldered by the Reina Mercedes Water District, and the new site must be properly titled under Reina Mercedes Water District after the relocation. And then we recommend from the committee that the deed of donation executed in 1997 be cancelled, and that the new deed of donation be executed through a resolution in Sanctunium Bayan following the relocation of the site currently occupied by the Reina Mercedes Water District. And this committee hearing attended, of course, yours truly as the committee chair of Committee on Public Utilities, together with my two members, Honorable Dilaya Pataran, Honorable Herbert Delabay, and of course, our Vice Mayor, Attorney Harold Respicio, together with our visitors from the Municipal Assessor, Engineer Roberto Ilan, from the Municipal Planning Development, Engineer Mario Rojas, and the General Manager from the Reina Mercedes Water District, Engineer Jerome Josue, together with the Board of Directors of Reina Mercedes Water District. That's all, Mr. Chairman. Thank you so much, Mr. Honorable Arnold Balanan, and congratulations. The next report from the Committee on Health and Sanitation. Thank you very much, Honorable Presiding Officer and members of this Office Body. I am here to render a report from the Committee on Social Services regarding the proposed ordinance adopting the provisions of Republic Act 11228, or an act providing for the mandatory PhilHealth coverage of all persons with disability in the municipality of Reina Mercedes. For the background, pursuant to the mandates of RA 11228, it's provide for the automatic inclusion of all persons with disability under the National Health Insurance Program of PhilHealth. The Sangguniang Bayan conducted a committee hearing to discuss the proposed ordinance adopting the said national policy at the local level. During the hearing, which was held on August 1, 2025 at this session hall, present in the hearing were the Municipal Social Welfare and Development Officer, Ms. Cheryl A. Respicio, the President of the different PWD organizations, and other concerned stakeholders. During the discussion, several clarifications were raised regarding the implementation of the ordinance, particularly on the processes and documentation required for PWDs to be enrolled and to fully benefit from PhilHealth coverage. Additional concerns were also raised regarding the guidelines in the provision of assistance to persons with disability, including the criteria for eligibility and mechanisms for ensuring equitable distribution of benefits and services. In response, the MSWGO Ms. Respicio provided assurance that priority will always be accorded to PWD members in the implementation of all related programs. The office also committed to conducting continuous information and education campaigns to raise awareness among PWDs about their rights and entitlement under the law. The Sangguniang Bayan expressed its full support to the PWD community and its programs intended for the welfare and protection of PWDs. For the committee's recommendation, in view of the positive response from stakeholders and the full support expressed by the Sangguniang Bayan, the committee respectfully recommends the approval and adoption of the proposed ordinance adopting the provisions of Republic Act 11228
in the municipality of Reyna Mercedes Isabela for the third and final reading, prepared by yours truly as co-chair of the Committee on Social Services, and it was attested by the committee member Honorable Arthur and Barang. Thank you. Thank you so much, Mr. Honorable Apostol. Congratulations and congratulations to the head of our Social Services Office here, Ms. Cheryl Espicio. That was the report from the Committee on Social Services. Do we also have a report from the Committee on Health and Sanitation, sir? Mr. Secretary? Yes, all right. Once again, thank you, and good morning once again. I'm here to render a committee report from the Committee on Health and Sanitation and jointly with the Committee on Education. This is regarding the proposed ordinance prohibiting the sale and distribution of junk foods and sugary drinks within the school premises and 100 meters perimeter from the school fence, which was conducted on August 1, 2025. In response to the increasing health concerns involving malnutrition, obesity, and lifestyle-related diseases among children and youth, the Sangguniang Bayan has deliberated on a proposed ordinance seeking to regulate the sale and promotion of junk foods and sugary drinks within school premises and 100 meters from the school fence, including other child-centered institutions in the municipality of Reyna Mercedes. A committee hearing was conducted, and it was well attended by the League ng mga Barangay through the leadership of Honorable ABC President Rodrigo Pascual and other stakeholders. The summary of discussions include, during the meeting, the hearing rather, questions were raised from the definition of junk foods and sugary drinks, including their classification, examples, and how these will be identified for regulation to imposition of penalties and its implementation. Concerns were also expressed regarding potential income loss, especially to small-time vendors. Suggestions were also made to strengthen the ordinance through clear guidelines for implementation, moratorium period, provisions for conduct of educational campaigns to raise awareness among students, parents, and the public, and coordination with the Municipal Health Office and DepEd for monitoring and enforcement. The committee hereby recommends that after careful deliberation and discussion, number one, the inclusion of the comprehensive definition of junk foods and sugary drinks in the ordinance using the criteria set by the Department of Health and FDA and the Department of Education. Number two shall be a provision of grace period to allow vendors and school canteens to adjust and offer healthier alternatives. Number three, the incorporation of an information campaign to educate the public on the importance of healthy eating habits. Number four is to conduct consultation with stakeholders during ordinance implementation to ensure community cooperation and smooth enforcement. And number five, possible revision and amendments based on the suggestions and concerns raised during the committee hearing. Respectfully submitted by yours truly as Chairman of the Committee on Health, and it was attested by Honorable Arnold Barang as member. Thank you. Thank you so much, Honorable Salvador Apostol. Congratulations as well. Any further reports from any of the committees, Mr. Secretary? No more, Mr. Presiding. In that case, let us proceed with the reading and referral of proposed measures. Would you kindly proceed, Mr. Secretary? Yes, Mr. Presiding, the reading and referral of proposed measures are already included in the business of the day. Under the calendar of business, Mr. Presiding. Please proceed, Mr. Secretary. For the unfinished business, number one, proposed ordinance waiving the position of authorized technical operators permit based in the municipality of Reyna Mercedes. Then, All right, let us defer that item. It was proposed by me, and I find it proper to defer it indefinitely. then the second, Mr. Presiding, mark as unfinished business, the renaming of Malalatang Elementary School to Middle Malalatang Elementary School. That was referred to the committee in the delegation, but during the time
committee hearing on August 4th. Alright, And that will happen. we will invite all the resources. Thank you, Mr. Chairman. Let us proceed to the next matter, sir. The next unfinished business is representing the proposal of the establishing the municipal transparency policy proposed by the Honorable Vice Mayor. Alright, proposed ordinance establishing the municipal transparency policy. Let us defer this matter. The second is the proposed resolution initiating administrative disciplinary proceedings against Barangay Kati. Again, sponsored by the Honorable Vice Mayor. Alright, let us table this matter as well. At the moment, we're just awaiting the formal complaint from the private complainant. In the meantime, let us defer this matter. The next is the proposed inquiry and publication requirement of this statutory salary schedule proposed by the Honorable Vice Mayor. Let us dispose of this matter as it has been answered in the last inquiry. I'm not sure if I still have to make a report on this, since this is only an inquiry. Any opinion from the body? Second. Mr. Apostol, sir. Since the Solitary Banks have dealt with this issue, I hope that this will be stricken out from the unfinished business so that it will no longer be tackled for the next session. So, Chair. Alright. Let's just archive this. Or motion to archive the issue. Alright. Lahat po ng sinabi ko na referred or archive, they will be stricken out, Mr. Secretary, sa susunod natin mga session. Yes, Mr. President. Para lang mas malinis ang ating business of the day. Thank you. Next matter, sir. Proposing to the accuracy and quality of water system in the municipality of Representative, particularly the Representative Services. Any comment from the head of the committee, sir? Mr. Bahana? What do you propose to do after what Mr. Chairman? I move to archive also the inquiry on the adequacy and quality of water services and in the renewal service recommend that after 60 days from this day, we will conduct another inquiry to assess any progress in the delivery of water services in our municipality, Mr. Chairman. Alright. That is well taken, sir. Pero sa tingin ko, sir, parang magandang ilinahan natin yung contractor ng this week. Para lang marinig natin yung kanyang comments. Kasi so far sa ating usapan ay yung two solutions is the pumping station, which is nasikaso ng sobrang ganda ni Mr. General Manager. And the other one is hindi pa natin narinig yung sa yung contractor na tatapusin yung pumping, ay yung fuel. Yes, Mr. General. I think isa natin for hearing para lang marinig natin yung usapan niya this week. Yung contractor ng ating filtering equipment. Alright, the next matter, sir. The next ordinance strengthening the implementation of anti-stray dogs and other animals with your promoting public safety and sanitation and enhancing the responsible pet ownership in all barangays of Mercedes, Isabela, and providing penalties for violations thereof. Sponsored by the Honorable Edward Galabay. Any comment, Mr. Galabay? Good morning once again, sir. If this body permits me so, then may I respectfully refer this ordinance to conduct a committee hearing in the Committee on Agriculture and Committee on Health and Sanitation. May I make the call? Yes, po, kung possible. Alright, let's do that. Next matter, sir. The next Mr. President, resolution authorizing the municipal mayor to donate part of plot of the Representative Manor District office and practice currently located from LGU to other neighborhood of the Representative Manor District. Filled by the Honorable Honorable. Yes, Mr. Chairman, good morning. In this matter, I delivered my privilege our last session, and I'm the committee chairman on agriculture and committee of environment. And
usapan ko with these two committees that they will make an entry or they make a letter to the barangay, two barangays, barangay Kapakos Grande and Tudol, and gagawa lang po sila ng kanilang sarili investigation regarding this matter, Mr. Chairman. Parang ibang bagay natin, sir. I think itong matter na ito was the subject of your committee report kanina ng information ng law. I think last, address mo tayo ito. So, based on the sorry, Mr. Chair. I was delivered my committee report on this matter, the resolution authorizing the municipal mayor to make a parcel land to the Nino Mercedes Battery District, Mr. Chair. Yeah. I think maganda yung progress natin dyan. And napag-usapan lang natin na mag-coordinate na lang yung Mayor Mercedes Water District, Office of the Municipal Mayor, and other agencies para lang plansyahin yung detalye at magawa na yung specifics ng contract and sabihan na tayo papasalan natin yung resolutions. Yes, Mr. Chair. To the next matter, Mr. Secretary. The next is the inquiry and sanitation and environmental concern at the activity around the boundary of Barangay Tulog and Napang to Grande and Mercedes, introduced or proposed by the Honorable Arnold and Barangay. Any comments, sir? Mr. Chair, as I said a while ago, it was referred to the committees on environment and agriculture, and sabi nila, mag-deliver muna sila to the two barangays, Tulog and Napang Grande, and gagawa sila ng sarili nilang inquiry regarding this matter, regarding the piggery. Na-operational lang, kasi nangangamoy na nga sa parte po ng boundary ng Napang Grande and Tulog, Mr. Chair. Alright. Congratulations, Mr. Arnold Baran, sir. I think maganda itong initiative na ito para lang i-pick up natin yung issue sa public kapag merong concerns yung ating mga kababayan tungkol sa sanitation and environmental impact ng mga ganitong sites, poultry or piggery. Ito yung magiging example kung paano ba ka-responsive ang ating bayan sa pag-address ng concern ng ating mga kababayan tungkol sa mga nangangamoy. I think at the end of the day, kailangan ng solution dito. Medyo mabigat ito. So I appreciate yung approach na dahan-dahan, hindi tayo nagmamadali. Alright? I like it. Ayusin natin ito ng mabuti. Maganda yung approach na kausapin mo na natin yung mga barangay. At gumawa mo na sila ng initial report. At maaari mo, makausap mo nila yung may-ari at hindi na kailangan ng public hearing pa. At masolve na yan. And let this be an advice also sa ibang mga nag-ooperate ng mga similar facilities sa ating bayan. Merong darating na reklamo tungkol dyan in the future kung hindi maayos ang inyong facility. At kung ayaw nyo po ng madala in public, ang inyong facility, kung sabihin po kayo ang inyong facility, kahit na po kayo kasama ng ating mga barangay captain o dito sa tamang ahensya dito sa ating munisipyo. Naiintindihan ko po na malaki yung mga investment na involved dyan at pera, malaking interest ko. Pero ang trabaho po ng council na ito, na manigyan ang concern ng ating mga kababayan, at kapag meron po concern, ay dapat i-address. At the end of the day, nagtiwala po ako na meron tayong reasonable na solution sa lahat ng bagay. Medyo masakit ang ibang solution, pero niniwala ako na kapag sama-sama tayo na nag-work towards a exact solution, maganda po ang kalalabasan. So, excellent approach, Mr. Honorable Arnold and Barangan. I hope na kapag hindi nila masyadong gusto ng malaking public issue about this, masolve na agad. And para sa mga ibang nagpapatakbo ng similar facilities, isolve nila po agad. Kaya kung hindi, maibitan ko kayo dito. Alright? Medyo mabigat ko ito kasi ako po ay naintindihan ko rin, on the one hand, naintindihan ko yung concern ng ating kababayan. Na hindi pwede na yung kalidad ng buhay mo ay meron kang naamoy at maraming langaw at yung waste disposal ay hindi maayos. Kalidad ng buhay mo yung araw na araw mo. On the other hand, meron din private interest na malaking investment sa isang bahay. At the end of the day, yun po ang trabaho ng mga public officials. Napiliin ang interest ng masusunod.
parating merong public interest. Susundin ba natin ang public interest o yung private interest? Naniniwala po ako na maraming paraan para masolve yan. At napakaganda po itong approach na ito. Alright, let's hope for the best. Congratulations, Mr. Honorable Carlo Barana. Any matters from the unfinished business, Mr. Secretary? No, Mr. Presiding. Alright, let us proceed to the business of the day items. For the business for the day, Mr. Presiding, and urgent priority issues for Legislative Council of the Service from the Office of the Municipal Mayor. Number one, urgent for discussion is a 2026-2035 comprehensive land use plan of the CLUP, where the current CLUP of the municipality required the urgent preparation of 10-year CLUP, which will be submitted to the Central Legal of Isabela for review and approval, and likewise be approved by the Department of Human Settlement and Rural Development. Sige po, baka gusto magsalita ng proponent dito, sirs. Mr. Honorable Bowser. Honorable Chairman, Vice Mayor Rodney Howard, honorable members of this House chambers, ladies and gentlemen of the morning. I am here today to introduce and support a crucial piece of legislation that speaks to our common laws and our duty to create a more resilient, inclusive, and forward thinking. This legislative measure is the updating of existing comprehensive land use plans, which is a strategic initiative that will direct our infrastructure, zoning ordinance, and land use priorities for the upcoming 10 years and beyond. This action is highly appropriate and long overdue. Significant changes have occurred in our municipality economy, environment, and population. The needs of our expanding population, the growth of our economic activity, and the new issues brought about the climate change are no longer adequately reflected in the current scheme. The proposed option of corridor development, a progressive strategy that will enable to use the extend commercial and residential zones beyond the conventional boundaries along the national highway and main approach, promote the decentralization of opportunities and services, and create new space for planned growth. The identification designation of flood-prone areas as no-build zones is necessary to responsible step to ensure that we are not only building for progress but also for safety, sustainability, and long-term resilience. At the same time, this legislative measure introduces very clear safeguards against disaster risk. We are safeguarding investment, preserving lives, and fulfilling our obligation to future generations by instituting these measures. In adoption, the proposed zero update will serve as a living document that outlines our goals for real Mercedes development, which include inclusivity, sustainability, and disaster resilience, aligned with the regional development and national frameworks.
and above all our vision and mission. I call on the August body, our fellow stakeholders, private sectors and CSOs, our community and our leaders to support this legislative measure. Let us work hand in hand to ensure the Reyna Mercedes now in 10 years and beyond is one well developed. Development is not just inevitable, but deliberate, guided, and sustainable. Thank you, and may we continue to plan, act, and build with purpose. Maraming salamat, Mr. Honorable Bawa, sir. Napakaganda itong proposition na ito. I think consistent ito sa program ni BDM. I think isa ito sa solusyon sa pagpapaha. Kasi dito sa ating bayan, dito lumalang yung Cagayan River, at saka yung Cagayan River, marami kong lalong gahan. Nalala ko ng bata ko, sir. I think 1995 or 1993. Sabi ng tatay ko noon, sa buong buhay ko, hindi pa siya nakaranas ng ganun kataas na baha na umaabot yan sa tulay ng Bucer Bridge. I think may nangyari in the past 3 decades. Nakapag-buha dito ay parati ng mataas, hindi po ba? Ay, dahil yung bata kayo, sir, hindi siguro ganun kataas yung baha. Dalawang beses, no? Pero ngayon, recently, kapag halos every other year, every 3 years, matataas na po ang baha. Ano po mga sirs? Maganda po yan, programa ni BBM yan at naka-address ng ating mayor at rin-recommenda niya agad na ating sagutin itong bagay na ito para sa makikita tayo sa mga susunod na pagbaha, hindi yung pinaka-relevant sa atin. At napakaganda ng iyong proposal at agarang action, Mr. Honorable Bawa, para maplano agad natin itong bagay na ito. Para ma-identify natin sa banda sa ating bayan ang maraming binabaha. Kapag umuulan na sunod-sunod sa ating mga lokasyon na makaring mga para maprotektahan natin ang ating mga crops, ating mga hayop, at ating mga tirahan. Congratulations, Mr. Bawa, sa ating mayor at kay BDM sa agarang pag-respond sa pangailangan ito ng ating bayan. In particular, most relevant, yung ating response sa ating risk exposure sa mga pagbabaha. Every time na may bagyo at every time na mayroong malakas na ulan. Pero pag ibang mga disaster na usually na-encounter ng ating bayan, masters? Okay. Congratulations, Mr. Bao. To the next item, Mr. Secretary. Yes, Mr. Presiding. The next is identification of appropriate sanitary landfill location and enforcing municipal-wide implementation of garbage fee collection for the regular collection of garbage in the different barangay and for the conduct of regular cleanup drives in preparation for the type of decision. Any comment from the proponent in regard to this measure? This basis also by the Mr. President, sir, I move that this issue be referred to the Committee on the Environment. Okay, Mr. Chair. Alright, motion seconded. The motion is carried. Since the proposal of our honorable mayor is to identify an appropriate sanitary landfill, siguro the LGU will maghanap talaga kung meron available na lupa ito sa Reyna Mercedes na gagawin po natin sanitary landfill. Then, siguro, gusto ko linawin yung implementation of garbage fee. Kung ano po yung mag-isunyan natin yan. Kung ano yung magiging palugtunan ng ating local government regarding sa correction ng garbage fee. At sa ngayon si Mr. Taylor, yung schedule ng garbage collection ng ating bayan, hindi po siya ganun nasusunod o hindi paayos
Kaya yung pinag-usap ko po, ang rural health and sanitation, kung ano yung naging isa sa mga na-face ko ng problema sa akin, ay tungkol po sa collection ng garbage. Hindi po siya, yung schedule ay hindi po siya nasusunod. At maliban dyan, ang isang problema din po nila ay yung namamorek ka daw ng basura. Hindi masyadong mabilis daw magpapasok. Siguro ay suggest, pag yung garbage truck ng Red Mercedes ay pumunta sa mga barangay, dapat magkaroon po tayo ng isang parang jingle para ma-inform yung mga kababayan natin sa bawat barangay, nandyan na ang garbage truck ng ating bayan. Namakorek na ng sila. Mr. President, Mr. Apasoso. yeah, I would just like to make a brief comment regarding the message coming from the committee chair on the environment. When it comes to garbage collection, I may not be fully aware of it, but I'm pretty sure that the garbage collection schedule is in place. I mean, it is regularly ginagawa po ng ating garbage collection. Provided that the collection ng garbage po ay nasusunod po ng ating mga barangay sa mga panuntunan. Like, there should be a segregation at source. The garbage collector will not collect the garbage kung hindi tayo sumunod sa segregation at source. Ibig sabihin, mula po sa mga barangay na sunod na segregation ng plastic, papel, bote, lata. Yan po, ang gamit ng ating tinatawag na MRF, Materials Recovery Facility sa ating mga barangay to ensure that nagkakaroon ng segregation at source bago po ang collection ng garbage. Mr. David, it's good to hear if there is a regular collection of garbage. But then, there are complaints from people of barangays dito sa Red Mercedes na talagang yung schedule, minsan hindi nakakarap ng garbage collection. With regards to the schedule, Mr. Presiding Officer, there is a designated pick-up point for garbage collection with specific period or time na dapat nandun na. The garbage collector doesn't have to wait for mga residents na magdala. Dapat pagdaan nila andun na po sila. Like for example, if kung sa barangay po ninyo nakalagay na as early as 5 o'clock in the morning, andun na po ang mga garbage ninyo sa mga pick-up points at dadaan po ang garbage collector at around 6 a.m. Ganun po. And there are times na minsan nakalabas na nakaalis na si garbage collector saka pala magdadala ng garbage dun sa pick-up point, and that is too late na talaga. Isa din may disadvantage yung mag-designate at isang lugar tapos doon i-pick up yung garbage collector. Kasi pag hindi ko nakarating ang garbage truck collector natin, yung mga basura doon ay naging kontaminado, nilalangaw. Yung mga basura doon, yung mga aso, tinapakot nila. Nangyari na po yan sa amin. Now, I suggest Mr. Page, mag-dagdag siguro tayo ng schedule ng, ano ba, ang nangyari kasi once a week lang eh. Ngayon, mag-dagdag tayo ng additional schedule. Let's say, let's maybe twice a week or thrice a week kung posible. I think so far as garbage collection is concerned, Ma'am Santos knows best tungkol dito. Kasi dito bumakpak ng yung assessment ng walang Mercedes sa akin. Ilagay natin. Saka si Ma'am Santos kasi hindi lang almost monthly lang kaya naport ko rin ng info dissemination sa mga barangays. Tungkol dito sa mga garbage collection kaya kompleto si Dennis but palagay ko si Ma'am Santos well-versed.
Mr. Presiding Officer, I'm sure that the competent designated Metro, in the person of Ms. Jessamine Santos, has answers to the questions of Honorable Kirabay. And that is the reason why this is being referred to the Committee on Environment for you to come up with the committee hearing and to invite our Metro to answer the questions. But tama po si Honorable Administrator. So far as garbage collection is concerned, alam po, meron po talaga tayo. In place po yung sistema. It's just that yung iba po natin mga kababayan minsan ay, syempre, they ask for more. Kung yung once a week or once a month na schedule of collection of garbage, alam po natin talagang kulang sa tutusin. But given po yung ating yung sitwasyon that we only have one garbage truck functioning at the moment, it can only accommodate so much. That's all. That's all, Mr. President, sir. Yes, Mr. Chair, considering the situation right now, siguro there is a need to buy another garbage truck para 60% municipality naman natin. Para ma-maintain po natin yung cleanliness and orderliness dito sa ating bayan. Si Sir, maraming makakakuha sa si Vice makakakuha sa Honorable Chairman, with regards dito sa mga issues na ito, I've been staying as public after 11 years. But honestly, ang practice ng mga residents sa bawat barangay, hinuhukay nila namin yung mga basura. But now, andyan yung nag-iisang truck natin. Tama yung sinabi ni SB doon ng segregation. Ang problema na hindi na natin kailangan ng sasakyan, ang kailangan natin disiplina talaga. Para may patupad bawat barangay yung segregation, proper segregation. Kasi ang ginagawa ng mga nagtatapon ng basura ngayon, pinag-ipon-ipon na lang, iisang sako na lang nilalagay dun sa mga waste nila. So, kailangan napakamahal din yung babayaran ng LGU kung sa landilerya natin sa kabayan. Pag ginawa ng barangay yung proper segregation, na hindi na lang kailangan yung kaya na sinabi ni SB Herbert Tagalabay na sasakyan muli, so kailangan disiplina lang ang kailangan ng bawat barangay. In reality talaga, kahit pag-inspect po tayo, tinatapon sa ilog ang basura. Kahit yung lupa mo doon sa malapit sa ilog, during night time, ang palusot ko ang titira ng mga kwan. Mga nagtatapon ng basura. Kunwari mawawasing sila ng sasakyan ulit sa ilog, and then that's the time for them ay tapon doon. Sa tampak sa ilog. Halos ayaw ko na kumain ng isda galing sa ilog eh. Some portion of my partner, purong-purong ng basura. Tinatapon talaga din sa ilog. Yan ang katotohanan dyan kahit pag-inspect pa tayo. Mr. Chair, siguro tama itong darating na mga buwan na October na magkaroon tayo ng deliberation sa kanya. Baka ang sana natin, depende kung ito ay kasuhan ng ating mahal na mayor. Then, to address the problem of this whole service circuit, siguro we will have an environmental and protection code of railway service para ma-regulate natin yung mga problema tungkol sa pagtatapon ng mga basura sa ilog, sa mga public places within the territorial jurisdiction of municipality of railway service. With all the issues coming out today with regards to environmental protection, napakarami na po natin mga questions. And again, some of the questions being asked are beyond our capacity to
answer at the moment. That is the reason why I moved for a motion to refer this to the Committee on Environment for you to conduct a committee hearing and come up with a proposal, and to include in the proposal na rin the formulation of an environmental code for the municipality of Negros. So move, Mr. President. I second the motion. Alright, the motion is reiterated and it is carried. Alright, nakaganda po ng discussion natin tungkol dyan. Introduction pa lang ito ng measure, pero marami ng inputs kagad mula sa body. Ini-encourage ko yung ganitong inputs para ngayon pa lang kaaga ay may preview na ang ating mga kababayan kung ano naasahan nila sa hearing. Kung baga sa sine, para siyang trailer. Nakaka-excite para mag-participate po tayo lahat pagdating sa hearing. Ang dami lumalabas na issue. Agad-agad. I think Ms. May, yung sinabi ni Honorable Esteban kayo, parang invitation nyo, baka gusto mo rin kami yung bigyan ng measure, bigyan ng review kung ano kaya ang magandang, ano ang na-imagine mo na set up kapag, kung ano yung ideal set up na pwede natin gawin sa ating bayan. I'm sure ikaw yung pinaka-competent pagdating sa bagay na ito at narinig mo na rin yung kanilang initial concerns about dito sa aspect na ito ng ating services sa ating bayan. Baka meron ka ng review ideas. Kung gusto mo lang naman, voluntary, or gusto mo sa hearing na mismo. Sa hearing na mismo? Yeah, alright. Mr. Okay. Okay, magandang balita po yan. Congratulations, Committee Head Mr. Talabay sa pag-introduce ng measure na ito dahil makasolve po natin ang problema ng pamalikta ng basura sa ating bayan. Alam ko po, marami tayong kababayan ang nagsusunog! Hindi ba ako yan? Nagsusunog sa likod ng bahay. Iligan mo yan. Wala ko mahalo. Yung solution natin, hindi mo bawa kung kaya na ng compost-kit. Dati. Mahalaga, nalapunin tayo ng kasunan. Yung mga initial ideas ko dyan, maganda yung sinabi ng Mr. Ganapoy, na kapag dadaan na yung nervous laboratory ko para sa Pasig, maganda yung gusto na yan. Maganda yun para alam mo na ng mga collection. At saka yung frequency ng collection, I think kailangan din natin consider yung gaano katagal nabubulog yung basura. Gaano katagal siya dapat magpagal sa basurahan. And, yes sir. Actually, may mga composting kasi yan. Yung mga decayed material, lamang sa composting yan. And then, nagbawal na rin nila yung paghukay ng mga empty bottles of herbicides kasi nagsusubside yan. Kinukulit na lahat yan, dinadala sa isang areas. Pero yung mga gusto ko idagdag, yung doon sa mga proposal ni SP Ganabay, ay pwede naman gawin na isikri para pagdating na yung isang material, magiging fertilizer yan. Hindi na kasi profesyon na ngayon yan. Ang ginagawa ng mga tao ngayon, pwedeng pakinabangan, pero dinadala na lang sa basurahan. Alright, excellent. Maganda po. At gusto ko lang din sabihin, ino-observe ko sa ibang mga lugar, sa ibang bansa din, yung point of pick-up, madalas sa tapat ng bahay. Meron na silang 2 o 3 malalaking bins doon. Hindi ko alam kung sino nag-invest doon, yung household block o yung locality. Pero every time, merong habit sa ibang bansa na, take out the trash! Diba? Yung pinakabunso na anak yung nag-take out ng trash. By policy yan sa household, kapag sa bahay, magandang policy na always take out the trash. Huwag mong pabayaan mag-overnight yung trash sa loob ng bahay na mabahoy yung bahay. Kaya ginagawa rin ang habit is every night, take out the trash, yun ay doon sa harap. And I don't know yung frequency ng pagdaan ng garbage truck, maybe once a week, twice a week, para i-pick up yun. I think kahit yung arrangement lang ay magandang implementation na. Efficient na yun, minimal participation para sa households, hindi masyadong matrabaho, hindi na kailangan magbuhat pa ng basura papunta doon sa pick-up point. And kung meron tayong landfill,
magkakaroon tayo ng dynamic discussion pagdating sa hearing. At ako naniniwala na pagkatapos ng proseso na ito, magkakaroon tayo ng solid na solusyon sa ating pag-manage ng waste management sa ating mayor. Congratulations everyone. Congratulations sa ating mayor. Congratulations sa ating mga community heads and heads of offices. Baka may comment lang, Mr. Secretary, about sa measure niya. Wala. Sige, Mr. Secretary, no? Kasi meron na tayo na sa segregations. Kailangan ito kaya yung penalty yung agency. Kahit kasi nakikita na yung mga barangay, hindi na tayo huli. Mostly, yung sa mayroong mga MRF facilities, okay lang naman ang personal. Ngayon, ano na yung mga konsultador. Actually, yung palagang once before, about actually, mga basura eh. If you apply the 3 hours, you recycle, reuse, wala bang basura. Kasi example ko nga, na sinabi nila dito sa itong sa atin na lang, that is made from cardboard kata. Totoo yun. Kasi pag nasulit yung isang bahay, pagkatapos ng tulog, puro na. So, ibig sabihin mo ng basura. Yun lang po, ayos, yung phone na lang, kung naglalaro siya yung may ito. Excellent input from our dear Secretary. Excellent. Baka pwede natin maintindihan siguro sa hearing yung mga nagpapatakbo ng mga recycling plants. Baka profitable sa kanila. Nababasa natin online, nababalo natin sa YouTube. Ay, ikaw sa China, para maraming pera ata kapag yung maayos yung waste management nila sa kanilang locality. Malaki ang kita ng mga recycling plants to the extent na bumibili na sila mismo ng basura mula sa other mga katibayan para lang meron silang ikip sa kanilang recycling plants. I don't know. Pero I think it's good also sa hiling natin mag-invite tayo ng mga nagpapatakbo ng mga ganong business. Maka-profitable sa kanila yun. Baka sa kanila natin pakain yung mga recyclables natin. Baka ma-reprocess pa nila. Sila rin nakikita. Maganda po yun. Kita na nila yun. Nakikita nila yun. Kung maganda yung pagpapatakbo natin. Mali mo. Doon sa ating pipeline, sa ating process, meron silang role doon. May-encourage pa sila kasi sila na rin ang mamolekta dahil gusto din ang gagawin yung kita nila. Mas mapapalagay ang trabaho natin sa pag-manage ng ating solid sa ating bayan. Because natin yun, maganda resource person sa susunod. Discuss na natin ito, Mr. Galaki, para exciting. Yeah, really? Any more comments from the body in regard to this matter? Nothing more. So let us proceed to the next item, Mr. Secretary. The next item is the proposed renumbering of all house establishment in the municipality of General Mercedes and updating the street names in all barangays, including those newly opened streets or shops. Okay, any brief comment from the proponent or the committee head covering this matter? Mr. Baranas. I request this matter to prepare to the committee chair of the Committee on Laws and Ordinances and Committee on Public Utilities and Facilities and to be will contact committee hearing. Kasi actually, Mr. Presiding Officer, this matter ay take up na po ng Sangguniang Bayan way back last 22, I think, or 23. Meron na mga nagpasa ng barangay. I think mga 2 or 3 barangays ko yung nagpasa ng mga proposed street names and numbers ng mga bahay. So, siguro together with the Laws and Ordinances Committee, together with Public Utilities, mag-contact po ng committee hearing para at least ma-inform other barangays regarding this matter, Mr. Chair. Okay, congratulations, Mr. Honorable Arnold Baraman. Yep, I think
Yes. Kasi yung address ko sa bahay, kung bata pa ako, 39 ako ganun, hindi na daw yung tama sa akin ng nanay ko. Kaya po ba na lang ilalagay ko. Pero yung zip code pareho pa rin, 3303. Kumulay ka pala sa address. Kaya kapag nagsusulat na ako ng address ngayon, puro ko na, nakahanap naman. Kaya yung mga gusto magkaso sa akin, kaya magkaso sa akin, nakakalamin naman sa bahay. Kahit iba yung number na. Kahit iba yung number na sinusulat ko. Lahat ng mga legal papers, lahat ng warrant at lahat ng subi ko nakakalamin sa akin. Alright, congratulations, Mr. Brian. To the next item, Mr. Secretary, please. Next item is a request for assistance from National Historical Commission for the inclusion of the pages of St. Anthony de Padua and its historical bells as cultural property in the United Mr. Chairman, the parish of St. Anthony de Padua has a rich and its historical bells are a testament to the parish enduring legacy. The bells have been an integral part of the parish identity and have played a significant role in the community's spiritual and cultural life. With this motion to pass a resolution requesting for assistance from the National Historical Commission for the inclusion of the parish of St. Anthony de Padua and its historical bells and cultural property in the Reina Mercedes. That's all, Mr. Chair. Thank you, Honorable Lord. Any comment from the body? I second the motion, sir. Alright. Motion to refer to the committee. Yes. Alright. The motion is seconded and it is carried. To the next item, sir. Next, request for assistance from the Department of Tourism. Request for assistance from the Department of Tourism as the inclusion of the Chinese temple in the Mercedes as an important cultural building signifying the heritage and contribution of Filipino Chinese community and its members in the Mercedes and in Isabela as a whole. Mr. Chair, the Chinese temple is a significant landmark in Reina Mercedes, showcasing the rich cultural heritage and traditions of the Chinese community that has contributed to the town's development. We believe that recognizing this temple as a cultural and tourist destination will not only promote cultural awareness and appreciation, but also boost local tourism and economic growth. With this motion to pass a resolution requesting for assistance from the Department of Tourism as the inclusion of the Chinese temple in Reina Mercedes as an important cultural building signifying the heritage and contribution of the Filipino Chinese community and its members in the Reina Mercedes, Isabela. Is that a motion as well, sir, to refer to the proper committee? Yes. Maybe kasi. Mr. Garao. I second the motion, Mr. Chair. Alright, there being no objection, the motion is carried. Oh, maganda ito. Malay mo, magkaroon tourist spot na sa Reina Mercedes. Alam niyo po ba na maraming pumunta dito sa ating bayan? Galing sa ibang provinces, mula lang yun, ibang parts ng Luzon. Baka maging center na tayo ng tourism dito sa Cagayan Valley. Ma-overtake na natin yung number 1 tourist spot sa Cagayan Valley, which is SM Cagayan. Just kidding. Pero marami po pumunta sa Meraki. Pero overnight. Meron talaga silang trip. Meron din dino. Oh, ganda nun. Tapos meron pa tayong parish bells. Meron pa tayong temple. Kulang na lang hotel. Resorts. Wow! If I may just add, Mr. Chair, actually for 2025, as per record from the tourism office, we already have more than 400,000 tourist arrivals in Reina Mercedes for 2025. Wow! Oh, di ba?
Feeling ko magiging number 1 tourist spot sa Cagayan Valley ang Laguna Mercedes. Kahit walang masyadong natural resource dito. Wala tayong falls, walang beach. Pero meron tayo may marami tayo, may dinosaur, may parish bells, at may Chinese temples. Para may improve pa natin yung mga tourist spots po natin. Siguro talagang ayusin natin yung mga mababaho talaga. Para pupunta sa mga tourist spots natin kung may mga amoy naman dyan. So, muna natin yung mga basura, mga gigirin, etc. muna. Para maka-encourage tayo yung mga turista sa atin. Yung mga turista natin sa mga hotel, baka galing sa yung tubig sa kapalilo. Marami pa, talagang ayusin kung talagang iyakan natin yung tourism ko. Maganda po yan, Mr. Honorable Esteban. Actually, all these issues were discussed during the executive briefing, which was conducted last week. In Laguna Mercedes, with the mayor, the legislative department, and all the stakeholders from the different departments and CSOs. Kung saan na-discuss po natin yung mga issues and concerns and how to address the gaps para mas maganda po natin. When it comes to tourism, that issue has already been discussed at bibigyan po natin yan ng solusyon sa ating po mga susunod na follow-up with the executive briefing. Wow, napakaganda. Makapatupad talaga yung best town in the Philippines sa Laguna Mercedes. Props kay Mayor at props sa ating members ng council sa mga nangyari po yun. Na-observe ko, nag-drive ako katabi mula sa Manila. Ang ganda ka ng Isabela, sir, no? Kapag pasok mo ng Isabela, ang luluwang ko agad ng daanan. Tapos ang ganda ng linya sa daanan at may mga street lights na maayos. Consistent yan ang lagay ng Mercedes. At saka nakikita ko, pinakamaganda pa yung munisipyo natin sa probinsya. Totoo nga, magiging center ng tourism ang lagay ng Mercedes. Kita mo magiging center ito. Maayos yung tubig, maayos yung garbage collection, magkakaroon ng hotel. Mali mo, develop ang ating resort. Magat Resort. Cagayan River Resort. Mali natin, di ba? Kaya mga investor dyan, kapag gusto nyo gumawa ng ano po dito, welcome kayo dito para develop natin ang Laguna Mercedes. Being ang number 1 tourism spot sa Cagayan Valley, in Malay natin. Cagayan Valley. Yeah, baby! Yeah. I'm so excited. Any more comment from the body regarding this matter? That's it. To the next matter, please, Mr. Secretary. The next, donating the lot 12 Italungan Elementary School is currently located from LDU to Department of Education. So, Chairman, motion to strike out for the order of business the Talmud Elementary School. Where the Talmud Elementary School is currently located from LGU to better grades. Alright, sabihin mo na natin yung dispensation natin dito sa bakit natin i-archive o bakit natin i-table. Ano na po nangyari? We refer first to the engineering for proper derivation. Or, yung mga documents na kasi kailangan. Okay. So, i-refer muna natin itong subject matter nito. Yes, no matter. Okay. So, kailangan natin i-delineate yung lupa. Yes. And then, ibalik na lang natin ito sa okay na yung Yes, sir. You're ready? Thank you. Alright, kindly note that, Mr. Secretary. The next matter, sir. The next, introduced by the Honorable B. Apostol, an ordinance institutionalizing the Port of Abbey as stated in the prevention and control activity in the municipality of Laguna Mercedes. Mr. Apostol, sir. Special Presiding Officer and members of this office body in the Public. So I am honored and privileged to sponsor this ordinance to institutionalize the implementation of the 4 o'clock habit in our municipality.
municipality of Quezon City. The 4 o'clock habit is more than just a scheduled activity. It is a strategic and community-based approach that promotes cleanliness, disaster prevention, and a culture of discipline. This practice, initiated by the Department of Health, encourages all sectors of society to stop what they are doing at 4 o'clock every day and dedicate time to cleaning surroundings, destroying mosquito breeding sites, and maintaining proper sanitation practices, especially in the fight against dengue and other vector-borne diseases. The implementation of this ordinance is both timely and necessary. In the past months, we have observed a resurgence of mosquito-related illness, particularly during the rainy season. In 2024, there were 5 cases of dengue reported in the rural health unit. And this year, a total of 16 cases were already reported. And if we do not act now, we may face serious public health challenges that can burden our families and our health system. So this ordinance seeks to formalize and institutionalize the daily observance of the 4 o'clock habit in all barangay schools, government offices, business establishments, and households in Quezon Mercedes. It also mandates the active involvement of our barangay health workers, barangay officials, the municipal health office, and other stakeholders to ensure that this becomes a routine and sustainable community practice. Through this ordinance, we envision a healthier, safer, and cleaner Quezon Mercedes. We want to cultivate a sense of shared responsibility among our people. We want to teach our children the value of discipline and cleanliness. And we want to protect the future of our municipality by addressing public health risks today. Therefore, I humbly ask for the support of my fellow legislators for the immediate approval of this ordinance. Let the 4 o'clock habit be a daily reminder that public health is everyone's responsibility. Maraming salamat po. Thank you so much, Mr. Honorable Salvador Apostol. Alright. As the last 2 matters pertain to such items as was proposed by me, I hereby relinquish my chairmanship in favor of Honorable Adun so that I will have the opportunity to speak about these matters. Thank you, our gentleman from Barangay Kapugante, our municipal vice mayor, Attorney Harold West. So, for the proposed resolution addressing the local court sittings in the Quezon Mercedes, we hear the proponent for that matter. You are recognized, Honorable Attorney Harold West. Magandang araw mga kasama. Okay, alright. Ito po ang aking pinapropose ay para magkaroon tayo ng resolution para bigyan ng paintulot ang Municipal City Trial Court ng Cagayan at Quezon Mercedes na i-carry out ang kanilang legal proceedings dito sa ating bayan sa mga pagkakataon na yung mga partido ay taga Quezon Mercedes. Ang bagay po na ito ay pinapropose sa akin ng Honorable Judge ng nasabing korte noong nakaraang 2 linggo at nasabi niya na nakausap niya na si Mayor tungkol sa bagay na ito. At sumasang-ayon naman ang ating bayan tungkol sa kanyang proposisyon na ito at wala naman pong problema. Ang mangyayari po ay kapag naipasa natin yung resolusyon ay magkakaroon ng formal na permiso ang nasabing korte para kapag meron na pong hearing, kasi po yung ating mga kababayan nila kapag yung mga kaso ay under sa jurisdiction ng first level courts, yun po yung Municipal City Trial Court dito sa Cagayan at Quezon Mercedes, ay kapag ang mga partido ay Cagayan Mercedes, dito na lamang sa ating bayan yung korte, yung hearing para hindi na sila magbiyahe kung saan nila. Pasalamat po tayo sa lahat ng staff
at hukom ng NCPC na Legal Mercedes na sila pa yung mag-effort na pumunta dito. Sabi po niya, at least isang linggo sila magdadala ng kanilang mga sarili at kanilang mga magamitan para sila ang lumapit sa ating mga kababayan. Hindi na po tayo nahirapang pagpamasahe pumunta pa sa Natilan. Maraming salamat po sa pagpropose ng bagay na ito, Honorable Judge ng Municipal Civil Trial Court, at maraming salamat sa suporta ng ating mahal na Mayor, Maria Lourdes Espiritu Sangulan. At nagtitiwala po ako na itong council na ito ay susuportahan itong proposition na ito. Ibasa na lang po natin for second and third readings susunod para mapalansya po natin ang detalye. Ang ating sekretary ng Sanggunian with the assistance ng kanyang mga staff ay mag-coordinate sa Federal Court ng Municipal Civil Trial Court ng Manila ng Reina Mercedes para po maplansya po yung detalye ng resolution. Para maplansya natin kung anong araw, anong oras, anong location, at iba pang mga detalye. Ang naisip po niya ay tuwing Lunes or tuwing Biyernes, or kung wala naman pong lugar dito sa ating bagong munisipyo, baka po maglalaan ng isang kwarto sa lumang munisipyo. Maraming salamat po. Thank you, Honorable Attorney Honorable Presidential. Mr. Chair, I recognize Honorable. Thank you, Mr. for having me. Meron na pa akong mga katanungan na yung seating ng local court, yung MPC, and Municipal Trial Court, Municipal Trial, Municipal Trial Court, Reina Mercedes na Ligan. Ano ito, attorney? Magkakaroon sila ng stock talaga na o hearing na talaga. Hearing na sila. Walang gastos po sa ating bayan. So, yung mga kaso na ang board na Legal Mercedes, sunta rin sila sa Ligan. Papay. I presume po ganun po ang mangyayari. Okay, yan ang Mr. Dave. Thank you, Honorable Lalabay. Any other question from the August Body? Bigyan ko lang po kayo ng historical context. Noong unang panahon po, noong siguro Middle Ages, sa history ng judiciary, dahil hindi po masyadong develop pa yung institution ng judiciary noon. Actually po, kapag may hearing, yung mga judge ang pumupunta sa bawat lugar. Hindi po yung mga mamamayan ang pumupunta sa isang justice hall. Ang ginagawa po ng mga husgado noon ay merong naka-schedule, nalalaan sila sa inyong barangay, and upupuhos nila doon lahat ng issue, ipupuhos nila during the time na nandun yung husgado. Maganda po yun. Thank you. Napakagandang proposal po ng ating mahal na President. Any other question? Objection from the body? There's a motion from our Honorable Attorney Harry Espiritu. Yes, sir. I move it to the proper committee, please. I move that it be referred, this matter be referred to the Committee on Laws and Rules. Mr. Chairman, That was before, Mr. we refer to the Committee on Laws and Ordinance. Yours truly. Noted po. Next, for the inquiry into the provision of patient transport services in the municipality of Reina Mercedes. We are also recognized our Vice Mayor, Attorney Harold Espiritu. Magandang araw din mga kasama dito sa Council ng Reina Mercedes Isabela. Isa pong honor para sa akin na i-propose ang measure para magkaroon ng inquiry tungkol sa pagbibigay ng patient transport ng ating mga kababayan dito
Reyna Mercedes. In particular po, gusto po natin malaman kung ano yung extent ng ating patient transport services dito sa ating bayan. Ano po ang ating patient transport vehicles, ilan po ang ating staff, ano po yung mga oras ng shift nila, 24 hours pa yan, available ba sila round the clock, 24/7, ano ba yung mga priorities nila, pinaprioritize ba nila emergency over non-emergency, kapag hindi naman ginagamit yung ating ambulansya, pwede bang may extend natin yung patient transport kahit hindi emergency case. Okay lang ba? Nabigyan natin ng servisyo kahit hindi botante? Okay lang ba din na kapag yung nangihingi ng tulong ay outside of Reyna Mercedes? Malay mo, hindi available yung kanina, halimbawa, or hindi available ng kawayan. So, tingnan natin sa kawayan ito kasi many times sila po ang nire-receive sa atin. Ano ba yung technology na ginagamit natin para mag-receive ng mga tawag or request para sa patient transport service? Ano po yung mga technology na ginagamit din natin para mag-book at mag-supervise ng ating mga resources katulad ng transportation equipment, patient transport vehicles, at ang ating mga staff para efficient po at tuloy-tuloy ang service. At gusto rin natin matutunan yung mga specific guidelines nila and protocol kapag sila ay nag-approve or nag-deny ng patient transport services. At ano rin po yung level of courtesy na kanilang na-extend sa public kapag sila ay kinakausap. Gusto po natin na malinaw ang proseso ng pagbibigay ng patient transport service sa ating bayan dahil po meron pong nakarating na mga sumbong sa ating opisina, nakita niyo naman po sa social media, na hindi po perfecto. Okay lang po. Lahat po tayo ay hindi perfecto. Ang mahalaga po ay every time na meron pagkukulang at meron gustong improvement na magawa ang publiko, nahingan po natin sila at bigyan natin ng pagkakataon na ma-address yung kanilang concern. Dahil yun naman po ating tungkulin bilang mga public officials dito sa ating bayan. Ngayon pa lang po, gusto kong i-extend yung congratulations po kung sino man ang nagpapatakbo ng patient transport services ng ating bayan. Dahil kahit hindi pa natin na-take up sa agenda, itong subject matter na ito ng mga nakaraang linggo, meron na po akong naririnig na similar reports na nag-a-attend na po sila. Mas responsive po ang kanilang pag-attend sa mga nagre-request na patient. At ngayon po ay similar approach ang gagawin natin sa ating pag-inquire, similar to the approach na ginawa natin noong mga nakaraang inquiry, in particular sa inquiry na ginawa natin sa Reyna Mercedes Water District. Napaka-productive po. Sa una, magandang mag-set ng ideal standard at ano yung mga repercussions kapag hindi natin ginawa yung ating tungkulin. Including na po dyan, kapili tayo mapanagot sa civil service, in the most egregious cases, pwede tayo mapanagot sa ombudsman, pwede tayo asuman. Pero lahat po ito ay sinasabi lang natin ang posibilidad. Ano yung pwedeng masamang mangyari sa atin kapag darapalang hindi talaga natin sinusunod ang ating tungkulin. Pero hindi po ibig sabihin na gagawin natin itong mga bagay-bagay nito. Dahil po, masakit po gawin itong bagay na ito. In the first place, mahirap po magkaso at mag-prepare. At ayaw po natin sirain ng inyong pagmamayan. Ayaw din natin sirain ng inyong pangalan sa publiko. Mas maganda po na ang focus natin kapag nag-improve tayo ng specific aspect ng services ng ating munisipyo ay hindi sa kumbaga paghihiganti or pagkakaso ng mga nangyaring bagay na mag-focus tayo sa constructive solutions. Ano pwede natin magawa na measures para ma-improve ang ating servisyo sa kasalukuyan at sa kinabukasan. Mas magandang pag-dedicatan ng ating enerhiya yung mga ganitong process. Inuulit ko po, ang ating approach ay magiging magalang po at hindi masakit o stressful sa mga partido. Tulad ng gusto ko lang po i-highlight yung nangyari sa Reyna Mercedes Water District dahil po naman ng umpisa ay iniwanag natin ang mga pwedeng mangyari in the worst case na kapag itinatanggi talaga natin ang ating tungkol
sa serbisyo sa ating bayan at matigas ang ating ulo na gawin kung ano talaga ang malinaw na tama, kailangan po talaga natin panagutin at paandarin ang tamang proseso ng ating bayan. Pero dahil po, mature ang kanilang response, magalang at professional, nag-focus sila sa solusyon at napakabilis, inspired, higher energy, napaka-enthusiastic. Kaya po lahat ng miyembro ng council na ito, lahat ng mga kasama natin dito sa munisipyo, lahat ng mga kababayan natin dito sa bayan ng Reyna Mercedes ay masaya-masaya sa kanilang response. Dahil po, una sa lahat, malinaw ang kanilang explanation. Kahit hindi perfecto yung nangyari ng nakaraan, kahit hindi perfecto yung solusyon ngayon at sa kinabukasan, pero all of us are doing our best. And lahat tayo ay na-communicate yung ating mga sariling concern, ating mga kababayan na-communicate nila yung concern nila, yung responsible agency na i-communicate nila yung limitations nila, at kami bilang council at ating mahal na mayor ay i-communicate yung aming din nilalais. And at the end of the day, nagkakapag talaga tayo ng constructive solution sa maraming bagay kung saan lahat tayo ay natutuwa at hindi tayo na-stress lahat. Kaya tingnan po natin na yung mood pagdating sa pagsasaayos ng ating tubig sa ating bayan ay napakaganda po ng mood at lahat po ay binibigay yung suporta sa likod ng mga taga-Reyna ng Mercedes Water District. At ganoon din po ang inaasahan ko na mood pagdating sa ating pag-improve ng ating garbage collection and disposal, and ganoon din po ang inaasahan ko pagdating ng ating pag-improve ng patient transport services dito sa ating bayan. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga resource persons na umaten, sa lahat ng mga hearings natin noong mga nakaraang linggo. Honest po sila sumagot, responsive po sila sumagot, hindi po sila umiiwas sa tanong, nagtitake sila ng responsibility, at maganda po ang aming palitan pagdating sa solusyon at malinaw po at time-bound ang lahat na solusyon at measures na aming ipinapalpala at aming tutuparin sa mga susunod na linggo at mga buwan. Makikita niyo naman po sa mga report na ginagawa ng ating mga committee heads na ganito nga ang nangyayari, at nakikita niyo na rin po sa inyong mga tahanan na meron talagang totoong nagbabago dito sa ating bayan. Basta lamang po, continuous ang ating komunikasyon at level-headed tayo lahat kapag nagko-communicate tayo. Kaya ako nagpapasalamat sa lahat ng ating mga kababayan dito sa Reyna Mercedes. Bukas po ang pinto ng ating council, bawat miyembro ng ating council, mga councilors, at ang pinto ng Office of the Vice Mayor na kahit anong concern po na inyong naobserbahan, dahil nyo lang po sa aming opisina at agad-agad namin i-bring up yan as agenda at pag-uusapan po natin at mag-focus po tayo sa solusyon para po na-improve ang lahat ng aspeto ng servisyo sa ating bayan. Kaya ako po'y natutuwa na ganoon ang mood at tono ng ating pagtatrabaho. Nakikita ko po yung enthusiasm ng lahat ng members ng council, lahat ng mga nagtatrabaho dito sa ating munisipyo at lahat ng ating mga kababayan. Dahil lahat naman po ay posible basta lahat ng ating enerhiya at suporta ay ibigay natin sa likod ng mga measures na reasonable naman po at isang bagay na wala naman po talaga makakakontra. At these are matters that we can put all our support behind. So maraming salamat po sa inyo lahat. Inulit ko po sa ating pag-i-inquire ng ating patient
it is the LDRRM office who responds to emergencies. As to how they respond to emergencies, ang ginagamit lang po nilang means of communication is cellular phone, Mr. Vice Mayor. Through cellular phones. Pag may tumawag po sa LDRRM office na may kailangang dalhin sa ospital and they are emergencies, wala pong rason para sa LDRRM office na patagalin pa dahil emergency. They have to respond immediately. After verification of the call, they have to respond immediately, especially if these are vehicular accidents. Automatically in coordination with the Philippine National Police. Meron din po kasi tayong tinatawag na medical purposes. Ito po yung mga constituents po natin that need to be transported mula po from one hospital to the other or mula po sa kanilang bahay papunta sa hospitals. At meron din pong mga pagkakataon kung saan yung ating mga pasyente ay naka-schedule for a check-up sa malayong hospital. Ito po yung mga pagkakataon kung saan they need to come to the office of the LDRRM, mag-sign lang po sa logbook, and schedule po yung pagpunta sa hospital at least 2 days before they schedule. 2 days before the appointment sa hospital. Bakit po kailangan magpa-schedule ng at least 2 days? Because there are also prior schedules na nalag ang LDRRM. There are also instances kung saan hindi ka agad nadadala yung mga pasyente sa isang ospital, although it was scheduled. But very rare naman na nangyayari because nangyayari lang po ito because of emergencies. Alam po natin naka-schedule sila, pero bigla nagkaroon ng call for emergency that they need to respond to first. But then, tama din po ang suggestion ni Vice Mayor na yung protocol na ginagamit po ng LDRRM office or yung standard operating procedure has to be institutionalized, and if it is needed na dumaan sa isang na maipasa sa pamamagitan ng isang ordinance, mas maganda po siguro para institutionalize yung kanilang standard operating procedures. Yun lang, Mr. Presiding Officer. Thank you, Honorable Salvador Apostol Duterte. Is there any comment? Yes, you are recognized, Honorable Galap. Microphone, please. Mr. Chair, thank you for recognizing. Since the Honorable Vice Mayor is done for his proposition, I move, Mr. Chair, that the temporary presiding officer to sit his chair as temporary presiding officer and let the Vice Mayor let the Vice Mayor take his position as the presiding chair of this august body. Thank you, Honorable Heribert Galabay. Since there's no propositions from our good Vice Mayor, Attorney Harold Respicio. Before that, sir. Yes, sorry you to are. interrupt, sir. May we move that it be referred to the proper committee, sir? Okay. May refer This to the inquiry? committee, sir. May it be referred to the Committee on Disaster Risk Reduction and Management, sir. Noted on that, Mr. Presiding Officer, and with that, I also would like to move that a committee hearing be held immediately, maybe scheduled on August 7, wherein we can invite resource persons from the Local Disaster Risk Reduction and Management Office. Thank you. Mr. Secretary, please take note for that. Yes, you are recognized, Honorable Domingo Bawa. Committee. Thank you. So, since there's no proposition from our Municipal Vice Mayor, the proposition of the inquiry into the provision of the patient transport services in the municipality of Reyna Mercedes, duly seconded
there's no other objections, the proposition is hereby approved. Since there's no proposition from our municipal vice mayor, may we return back the floor, the table. I resume my chairmanship. Any more business of the day, Mr. Secretary? We are now in the second reading, Mr. Presiding, for the proposed ordinances. Kindly call the item, sir. The item, the first is an ordinance adopting the provision of RA 10630 or the Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, introduced by Honorable Salvador Apostol. Mr. Presiding Officer, as recommended by the Committee on Social Services and as per report coming from the committee, I move that the draft ordinance adopting the provisions of Republic Act 11228 or an act providing for the mandatory PhilHealth coverage for all persons with disabilities be implemented in the municipality of Reyna Mercedes and to provide funds thereof for the third and final reading, Mr. Presiding Officer. Mr. Till. Esbiton. Excuse me, Mr. Presiding, the Committee Chairman on Social Welfare, the Honorable Apostol, misunderstood what I I'm going to take back my motion. Sorry, I got lost in the middle of nowhere. Mr. Presiding Officer, I was just too excited for the passage of the ordinance with regards to the PWD. Mr. Presiding Officer, I move that we pass the ordinance adopting the provisions of Republic Act 10630 or an act strengthening the Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 for the second reading. All right. Mr. Till. Mr. Calabay, sir. Yes, the proposed ordinance of the Honorable Gentleman from Puto Grande, S.B. Apostol, is already a national law, right? It's already a Republic Act 10630. Now, may I ask the Honorable Proponent, what is the new mechanism, or is there any, what is the new mechanism to be more effective and efficient in implementing this ordinance in our, applicable to our locality? Mr. Presiding Officer, applicable in the sense that it strengthens the Juvenile Justice and Welfare Act in the local level. Once we adopt the provisions of Republic Act 10630, mas mapapaigting pa yung kampanya ng ating local council for the protection of children, and at the same time, it will focus on diversion and reintegration programs other than punishment. And this will also ensure child-appropriate proceedings sa ating mga child at risk or children in conflict with the law will be observed in the municipality of Reyna Mercedes. Okay. Any more comment? Sige po, since for second reading ito, magkakaroon tayo ng debate at saka introduction ng amendments. Magkakaroon po tayo ng kopya mamaya ng full ordinance. And meron din tayong for third reading, kailangan din nating i-print yung full ordinance. Kahit i-flash na lang natin dito mamaya. Magkaroon na lang siguro tayo ng recess muna para lunch break. Balik na lang tayo mamayang hapon. Yes. Lunch break. Anong oras po tayo magre-resume? 1 or 2? PM.
2 p.m.? All right, let's put it to vote. Okay. All right, we will have a recess. Who wants to resume the session at 1 p.m. today? As many as says yes. 1, 2, 3. I think that's the majority. All right. We'll have a recess. We'll resume at 1 p.m. today. We'll resume with the second reading of one ordinance proposed and the third reading of 2 other pieces of ordinance. This session is in recess. Thank you so much.